Magandang umaga. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa isang tanim at ang kanyang vase, yung kanyang vase, the plant and the vase. Ang pinag-uusapan natin dito, ang tinutukoy kong plant dito ay yung tao na may kaluluwa, may buhay. At yung vase naman, yun yung katawan o yung mga pwedeng ornaments sa isang katawan. Ito. Ito ang katotohanan. Your greatness goes beyond appearances. Madalas kasi ang mga tao, 'di ba, 'pag sobrang ganda niya, akala niya very great na siya o kaya sobrang yaman niya, very respectable na siya. Hindi nila alam na sa loob ng bawat itsura mo, merong mga nakatago ng mas totoong kayamanan. Unang-una yung buhay. 'Di ba yung mga karamihan ng tao dinadala sa ospital, lalo na yung mga medyo delikado na ang lagay kasi gusto nilang ma-revive yung buhay ng isang tao. So yung buhay na yun, hindi yun talaga libre lang na libre lang o kaya ay mga bagay na dapat bang parang ipagwalang-bahala na araw-araw ganyan, bisyo, inom, tapos walang pakialam kung next day ay buhay pa ba siya or kung nawala na yung spirito niya or kung nakapatay siya. So, parang sa buhay natin ngayon mapapansin natin ang maraming tao ay parang binabalewala na lang yung buhay niya. Yung mga bulaklak na 'to kung titingnan mo napakaganda nila, 'di ba? Tapos nilalagyan sila ng magagandang vase or vase. Kapag ang isang bulaklak ba pinalitan ko ng mga iba-ibang vase, sa palagay mo nag-iiba ba ang niya, yung character niya o kaya ay nag-iiba ba ang properties niya? For example, itong isang dilaw na bulaklak, 'pag pinalitan ko ba 'yan ng blue na vase, sa palagay mo magiging blue rin yung bulaklak? Hindi, 'di ba? Kasi may kanya-kanya kayong nature. Kung sa tao 'yan, kahit palitan ka ng iba-ibang damit, ikaw pa rin 'yun, hindi mababago 'yun. 'Yun pa rin yung nature mo, ang pinanggalingan mong lupa, iisa din lang. Siguro dun ka nanggaling sa matabang lupa, ibig sabihin sa matabang lupa ay magandang environment, so maganda ang upbringing sa'yo, maganda yung health mo or yung tibay mo. So kanya-kanya rin na environment na pinanggalingan. Ito naman yung ating next slide. Your life is a precious gift just like your innate beauty. Kita mo, ito mga tao, sila ganyan. Iba-iba ang kanilang kulay ng pangangatawan, iba-iba rin ang itsura, at iba-iba rin yung kanilang pananamit. Sa palagay mo, yung kalooban kaya nila naaapektuhan ng kanilang mga damit, kanilang itsura. Kung titingnan mo lang, alisin mo na lang lahat yung itsura, yung damit, lahat. Ang naiiwan lang diyan ay yung light or yung life na sinasabi. 'Di ba kapag minsan naghahatid tayo sa ospital or namamatayan tayo, umiiyak tayo na ang sabi natin, "Huwag kang 'wag mo kaming iiwan." Hawak-hawak mo yung katawan nung umalis, 'di ba? So, ano ang ibig sabihin? Namatay yung katawan niya, pero yung kaluluwa umaalis. So, ang sinasabi, "Wag mo kaming iiwan." Nakukuha mo ba yung sense nun? Na may pinipigil kang isang isang elemento na umaalis siya sa katawan tuwing nag-e-expire na yung katawan. Actually, pwede nating pigilan ang pag-alis noong isang elemento na yun kung nag-iingat tayo, tsaka siyempre sasamahan niya ng dasal. Minsan akala mo nalulunod ka na, pero naliligtas ka pa o kaya nagkasakit ka ng grabeng-grabe, pero naliligtas ka pa rin. So may mga actions din, may mga panalangin na puwede ring ilapat
para mapahaba yung pag-stay ng elemente na yun nung elemento na yun sa ating katawan. At ang elemento na ito minsan nai-influence din siya ng mga naririnig or nararanasan sa kanyang paligid, which is wrong. Talagang mali na, for example, nagkaroon ka ng balat na maitim, yung sobrang itim, tumitingin ka sa mapuputi, parang nagkakaroon ka tuloy ng inferiority complex, parang sabi mo, hindi ako maganda. Huwag mo kasing sabihin na yung balat mo o yung itsura mo ang nagpapaganda sa'yo. Hindi yun. Meron ka talagang innate beauty at yun ang hindi mo dapat ikinakahiya kasi bigay sa iyo ng Diyos yan. Ayan, itong isang babae dito mapansin mo iba ang itsura niya, iba ang tingin niya. Maganda siya, siguro kung aayusin niya yung buhok niya at yung mata niya, hindi nakasurimpat na ganyan. Ano kaya ang meron na kinakagalit niya? So, ganito yung mga itsura ng mga batang may sakit sa isip, hindi niya alam maging masaya, hindi niya alam maging kontento. Oh, ito naman isang bata, oh, 'di ba? Masaya lang siya, napaka-inosente niya, nag-e-enjoy lang siya mag-explore. Ganito tayo dapat, enjoy every day, mag-explore lang ng buhay. Be happy kung nasaan ka man. At saka ito namang nasa gitna, kampante lang siya. Makikita mo peaceful siya, pero actually nagpipigil lang siya ng pakiramdam niya. Siguro masaya din siya kung gusto niyang sumaya at pwede rin siyang magalit kung gusto niyang magalit. Nature naman natin mga tao yan. Minsan hot and cold. Ito, nababasa niyo to? Gold or ornaments cannot conceal dirt. For example, may mga babae, yan, o kaya mga lalaki, mga tao, kahit sino man, dinamitan yan, o kaya kinuha ko lang sila. For example, na-adopt mo lang siya, naampon mo yung isang bata na galing lang sa isang pamilyang yung hindi natin kilala, maari may crime background, gano'n. Tapos dinamitan mo. Ngayon pinakilala mo sa iba, sinabi mo sa iba na ito ay mayaman, anak ng billionaire. 'Di ba naniniwala agad sila? Kasi nga gawa dun sa pananamit na nilagay mo, ipinatong mo. Tapos yung isa naman na anak ng totoong billionaire, dinamitan mo na parang basahan. Oh, may naniwala ba sa'yo na anak ng billionaire yon? Masyado kasi tayong madaling, ano ba, parang kung ano yung naka-cover dun sa tao, doon tayo nagde-decide agad kung ano siya. So, itong mga babae na 'to, nakaalahas sila, maganda sila, oh. Pero nakikita mo ba ang kabutihan ng mga puso nila? Sila ba ay mga taong malapit sa Diyos? Hmm. Siyempre mga modelo lang itong nakikita natin. So, pinapakita lang nila yung mga jewels, maaaring sila ay modelo ng mga nag-design ng mga jewels na pinapakita nila. So, hindi din natin sila i-judge as parang mga vain. So, kahit na ano ang idamit talaga sa isang tao, hindi mo mababago kung ano man yung nasa kalooban niya. Nasa kanya ang desisyon nun kung gusto niyang baguhin. Ito ang lagi natin tandaan. Every person is unique. Talagang hindi mo ikukumpara dapat ang sarili mo sa iba. Constantly measuring yourself against others can hinder your personal growth. Yan. Araw-araw na lang, tuwing pumapasok ka sa school, kinukumpara mo yung suot mo, yung mga alahas mo, yung relo mo sa iba. Ayan. Ikaw tuloy ang parang napipigil yung iyong pag-grow. Pag-grow as a person or as a child of God. Comparisons often breed negative emotions such as envy, jealousy, or feelings of inferiority. Totoo yan, di ba? Kapag lagi ka nagko-compare, nagkakaroon ka tuloy ng mga negative emotions, parang naaawa ka sa sarili mo, nagkakaroon ka tuloy ng inggit o kaya nagsiselos ka.
Siya may boyfriend na pogi, ikaw ay wala. Pero hindi mo alam baka yung boyfriend niya tamad, 'di ba? Tapos ayan, nagkakaroon ka na ng feelings of inferiority kapag may mga group, mga party, minsan nire-require ng school mag-party ka, ayaw mo makipag-party kasi nahihiya ka. Parang ang tingin mo sa sarili mo sobrang liit or sobrang worthless. Parang hindi ba nakakahiya sa Diyos yung isipin mo sa sarili mo na worthless ka, na wala kang value. Eh, anong ginawa ng Panginoon sa'yo? 'Di ba ginawa ka niya? So, ibig sabihin worthy ka. Worthy ka na mabuhay dito sa lupa, magsaya ka. At yung talento mo, hanapin mo. Yun ang dapat ipagbubunyi mo. Siguro sa ngayon, hindi mo pa natatagpuan yung talent mo, pero hanapin mo. Kasi sa katitingin mo sa iba, hindi mo na tuloy nahanap kung ano ang talento mo. Ang mga emosyon na yan, these emotions can erode self-esteem and create unnecessary tension in relationships. Anong ibig sabihin niyan? Yung mga ganyan mong pag-iisip, yung takbo ng ganyang pag-iisip, nawawala yung self-esteem, yung pagtitiwala sa sarili, yung believe mo sa sarili. Once na nawala yan, eh paano mahirap ibalik yan? Kaya wag mong sanayin yung sarili mo na yun lagi ang tinatahak mong landas ng isip mo. Tapos yung sa halip na kasi yung iba lumalapit sa'yo, yung mga taong kinakainggitan mo lumalapit sa'yo, nagkakaroon na ng tension. Kasi parang sabi mo, "Ay hindi ako bagay makisama sa kanila," o kaya, baka naman iniisip nila, ako ay ganito lang. Kaya yun, hindi ka na sumasama. So, nawawala yung chance mo na makipag-communicate or makipag-relate or mag-grow together with others. Comparing yourself to others may lead you to chase someone else's idea of success rather than pursuing your own passions and goals. Hmm. Yung iba magagaling sa computer, yung iba magagaling sa arts, yung iba magagaling sa sports. Ngayon, kako-compare mo yung sarili mo sa iba, gusto mo mag-sports kasi ang gagaling nila. Magaling sila sa chess, magaling sila mag-tennis. Gusto mo rin maging gano'n, pero actually ang talent na binigay sa iyo ay baka maging public speaker or maging IT nga or maging artist or kumanta. Natagpuan mo na ba yung sarili mo kung nasaan ka talaga? Kung ano yung ini-enjoy mong gawin, yun ang i-pursue mo. Hindi kasi puwedeng magtrabaho ka katulad namin na may mga edad na nanggaling na kami sa iba-ibang trabaho. Ang gusto ko talaga is sa opisina lang. So, yun lang ang ginagawa ko and I'm enjoying it every day kahit na ang ano na ang edad ko ngayon. Hmm. Pero nag-e-enjoy ako sa trabaho ko kasi yun ang gusto kong gawin, yung laging nagso-solve ng mga problems, naghahanap ng mga discrepancies sa mga reports, mga financial reports, yun ang gusto kong gawin. Enjoy na enjoy ako dun. Kapag may nakikita akong mga mali, ayun, it's an achievement. Yan, ikaw naman gusto mo kumanta ng kumanta pero andun ka, naglalaro ka ng tennis, naglalaro ka ng chess, hirap na hirap yung isip mo tuloy, hirap na hirap yung katawan mo. Kasi hindi mo na-e-enjoy. Eto, instead of comparing yourself to others, compare yourself to your past self. Bakit? Bakit na sa halip na ikumpara mo yung sarili mo sa iba, ikumpara mo yung sarili mo dun sa nakaraan mo. May pagbabago ba? For example, 2 years ago, kinumpara mo yung sarili mo ngayon kaysa dun sa ano, parehas na parehas lang ba? Ibig sabihin wala kang ginawa, wala kang binago. Baguhin mo para naman may maipakita ka sa sarili mo rin ng maipagyabang mo sa sarili mo lang na, "Uy, hindi na ako yung dating ganito, matigas ang ulo, hindi gumagawa ng assignments, hindi sumusunod sa bahay, hindi naglilinis ng kwarto. Marami na akong alam, nagluluto na ako ngayon. Oh, for the past 2 years, marunong na akong manahe." Hmm.
marunong na akong gumalang sa mga matatanda, marunong na akong magdasal, actually may mga alam na akong bagong Hebrew prayers. Hmm. Tapos nag-outreach pa kami, hindi na ako mahiyain kagaya ng dati. Yun ang mga dapat mong gawin, compare yourself to your past self. Kasi ang past self natin laging may mga kulang. So yung atin ngayon, yung kung ano tayo ngayon, tiyak yun ay new self. Yun yung mga na-develop mong mga bagong character, mga positive. Hindi naman puwedeng dati ay mabuti ka. Dati ang buti-buti ko, ngayon ang tapang ko. Ang dami kong naging kaaway ngayon. Hoy, hindi naman puwedeng gano'n ang development mo. Hmm, 'di ba? Sa halip na ikaw ay nag-progress, nag-retrogress ka. Oo, 'yun, paurong ang development. Hindi naman maganda 'yun, anak ko. It's more beneficial to focus on your journey, on your own journey. Yan. Bakit kaya dapat ikaw ay naka-focus lang sa sarili mong journey? Kasi yan ay pananagutan mo sa Panginoon. Binigyan ka ng buhay. So, i-focus mo kung paano mo ma-develop or ma-improve ang sarili mong buhay. And later on, maging useful ka rin sa creation. Sa creation niya, sa buong creation. Kasi siyempre bata ka pa, so ang isip mo dapat talaga ang mga magulang talagang marunong din mag-guide ng kanilang mga anak kung paano mag-isip ng tama. Katulad ng puno, ay 'di ba at least by nature 'yan na talagang kapag nilagay mo yung kanyang buto sa isang magandang lupa, talagang tutubo 'yan at magbubunga sa tamang panahon. So gano'n din tayong mga tao, kapag tama yung lupa, mataba ang lupa, ibig sabihin ang environment mo ay yung family mo. So kung tama ang iyong pinagkalakihang lugar, dapat tama din ang magiging ano mo, yung result o yung magiging fruits ng life mo. Kapag hindi ka nagfo-focus sa sarili mong journey, paano yun? Kapag tiningnan mo ba ng tiningnan yung iba at saka tiningnan mo ang kanyang success, ang mga achievements niya, meron ka rin bang achievements doon? Meron ba? Wala, 'di ba? So, focus ka lang. Gumawa ka ng sarili mong pangalan. Oh, ang pangalan mo ngayon ay Ana. Oo, Ana ka pa rin sa pagdating ng panahon. Pero siguro baka may maidugsong na tayo diyan na Engineer Ana, Doctor Ana, Teacher Ana. Sabagay hindi naman importante yung mga labeling na gano'n. Pero sa sarili mo dapat alam mo na may puwede kang itawag sa iyo. 'Di ba? Set realistic and personalized goals and celebrate your achievements. Ngayon, mag-set ka naman ng medyo realistic. Ibig sabihin, yung kaya mo talagang maabot. Tsaka very personalized. Kasi ibig sabihin, hindi yan sinet ng ibang tao para sa'yo. Ang gusto ng mama mo, maging piloto ka, maging engineer ka. Pero sa tingin mo ay parang hindi mo kaya. Ang gusto ko kasi talaga maging doktor. Ah, kasi gusto kong mag-care or maglapat ng lunas sa mga may sakit kasi parang nandun ang tawag sa akin. O kaya ay gusto ko laging nag-aano, payo sa mga ibang tao. So, be realistic. Alamin mo muna kung nasaan talaga yung linya mo. At yung mga ano mo, mga achievements mo, i-celebrate mo. Wag naman yung over celebration na sobrang yabang mo. Dapat siyempre yung ano ka lang, level ka lang lagi, hindi yung nagse-celebrate na para kang nakalipad na sa lupa, nakalimutan mo na ibang tao. It's good to celebrate kasi it's one way of giving thanks or being grateful to God or to the universe na masaya ka dahil marami kang na-achieve or meron kang na-achieve. Hindi naman puwedeng nagse-celebrate ka dahil ang dami mong achievements. Nagse-celebrate ka kahit dun sa small achievements mo. For example, yung mga exams mo, oh, 'di ba achievement na rin na ikaw ay mataas ang grades, mataas ang score. Ibig sabihin you did something, that's why you are celebrating. Pero kung hindi ka 'di ba nagpursige, parang hindi ka wala kang feeling o wala kang intention na mag-celebrate kasi
You did not do anything. Mm. So be happy. Huwag kang masyado namang parang bato. Embrace your uniqueness, acknowledge your progress, and cultivate a mindset of self-compassion and self-love. Yung pagiging unique mo, akapin mo. Ikaw yun eh. Acknowledge it. Yung progress mo rin, yung iyong dahan-dahan na pag-unlad sa buhay o yung pag-iisip mo, acknowledge mo rin. Kung walang nag-a-acknowledge na tao sa'yo, ikaw ang mag-acknowledge sa sarili mong progress. Tapos, i-cultivate mo yung mindset na self-compassion. Ang ibig sabihin ng cultivate, yung, ano ba ang cultivate sa Tagalog? Yung aralin mo or parang, ano yan, yung paramihin or palaguin yung mindset. Yung kung ano yung tamang pag-iisip na magkaroon ka rin ng awa sa sarili mo, pag-ibig sa sarili mo. Dapat yan ay inaano rin, pinapalago din. Hindi puwedeng ang iniisip mo or ang pinapalago mo ay yung pag-ibig mo sa iba o kaya yung mga iniidolo mo, 'di ba? Nood ng nood sa mga artista, sa mga singers, tapos sila ang minamahal mo pero sarili mo hindi. Tama ba yun? The plant and the vase, seemingly opposites, reflect a profound connection found in various aspects of life. Oh, kasi ganito yan, yung plant and the vase, ang plant may buhay, yung vase walang buhay yan. Na parang sa nangyayari ngayon, ang tao ay nakatingin dun sa vase, hindi dun sa plant. Mali, di ba? Ito yung mga connection natin, yung kung paano natin ikukumpara yung plant and the vase. The embryo and its seed coat. Yung embryo kasi kapag ikaw ay tumingin, for example, kumuha ka ng isang buto ng mangga. Yung buto ng mangga, meron siyang seed coat. Yun, kapag hindi yun natutunaw sa lupa, hindi pa tutubo yung embryo. Yung embryo kasi yun yung reproductive part ng isang seed, ng isang buto. Yun yung tumutubo uli. So kung sa plant and the vase, ang embryo doon yung plant. Yung seed coat, yung vase. Ibig sabihin, nabubulok yung vase, nabubulok yung seed coat. Pero yung embryo, tutubo uli yan. With the right conditions, with the right environment. Life and death. Oh, kita mo na dyan kung alin ang life. Siyempre yung plant. Yung death, yung vase. Kasi yan mga nabubulok. Yung life, hindi. Immortality and mortality. Alin dyan ang may pagka-immortal, di ba yung plant? Ang mortality yung vase. Kasi related sa immortality itong plant kasi may mga life elements din yan. Katulad ng tao, may life elements tayo at kapag umalis tayo sa katawan natin, yung vase, pupunta tayo doon sa lugar na pinanggalingan natin. Naniniwala ka ba na may pinanggalingan tayo? Do'n tayo lahat pumupunta. Kaya iniiwasan nga nating gumawa ng masama kasi 'di ba may sinasabing ang impyerno ay para dun sa mga gumawa ng masama at ang langit ay para dun sa gumawa ng mabuti. So, akala mo ba ang spirit ay walang nararamdaman? Meron 'yan. Kaya nga kapag pinunta sa impyerno, nandun forever and ever nandun sila sa mainit. Tapos nakatali, forever bound ng mga chains na mainit din, na bumabagang mga chains, may mga uod pa na forever and ever na nandun lang sa katawan mo, sa espiritu na yon. Actually, katawan din ang tawag doon, pero ang kanyang essence ay spirit. Mm. Despite their differences, they exist on opposite sides of the equation, unable to be equal to one another.
Kapag kasi gumagawa tayo ng mga ganitong ano, ganitong presentation, siyempre kailangan ikumpara mo lagi ang life with death or kaya ay yung mga bagay na alam mong may relasyon sa buhay at tapos iko-compare mo siya dun sa mga bagay na alam mong natutunaw lang, nawawala, lumilipas. Katulad ng mga bulaklak kanina, ang gaganda nila pero lumilipas din lang. Pero yung essence nila, which is life, lumilipat din sa iba. Hmm. Sana nagustuhan niyo itong sharing ko ngayon. Kung gusto mong ma-update or mapanood ang mga future uploads, please consider subscribing. Tapos kung naniniwala ka na ang content na ito ay nakakatulong sa'yo at sa mga kaibigan mo, huwag kayong mag-hesitate na mag-hit like and share. Thank you very much. God bless.